I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga babayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, alam po natin at alam nyo yung naging issue di dyan sa Western Philippines sa pangharas naman ng China vessel sa ating resupply boat. Nasira po ang resupply boat at nagkaroon po ng injured yung tatlong Philippine Navy. Correct me if I'm wrong, no? So dahil dito mga kababayan, marami nagtatanong bakit ano nangyari? Bakit laging nangaharas itong China na ito? No? Ano ba talagang kadahilanan? So dahil dito mga kababayan, mga mamamayang Pilipino nagtatanong, well, God is good talaga. Bakit? Kasi lumabas itong tinatawag nilang secret deal. So alam po naman natin, itong maka-China ito si Digong, di ba? So dahil dito sa secret deal na ito mga kababayan, mismo si Congressman Erwin Tulfo ang nagsiwalat niyan na kailangan daw si dating Pangulong Digong ang magsalita para malaman po ang lahat kung ano ba talaga ang secret deal. So dahil sa secret deal na yan mga kababayan, ito basahin ko Kung nakikita nyo dito yung secret deal, no? So may pagkahaba itong video ko mga kababayan kasi isa-isahin ko dahil may nag-ano sa akin may nagsabi bakit hindi mo ano po ang masasabi mo tungkol dito sa issue ng Western Philippines dito sa secret deal. Yun ang sabi po sa akin. Sabi ko ito-try kong gawa ng content. Marami po kaming vloggers pero kanya-kanya kaming opinion dito. Well, ito-try ko, no? Medyo mahaba pero okay lang, no? Sabi po dito guys sa secret deal, no? Digong China may secret pack sa Ayungin Shoal. Yan. So, dahil dito mga kababayan, so basahin po natin Ito basahin po natin. Sabi po ng Pilipinas dito, no? Ito Tanging si dating Pangulong Rodrigo Duterte lamang umano ang magkakasagot kung totoo ang ulat ng pumasok ito sa isang sekretong kasunduan sa China kaugnay na dalas na resupply mission sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Sa press conference ng Kamara na itong si House Deputy Majority Leader for Communication ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo kaugnay sa ulat na nangako umano ang administrasyon Duterte na hindi na susuportahan ng BRP Sierra Madre. Anong sabi dito guys? Nangako umano ang si Duterte na hindi na susuportahan ang BRP Sierra Madre. So taliwas doon sa sinabi ni Attorney Roque na walang kasunduan. Ang gulo, no? 'Di ba? So dahil diyan mga kababayan, parang mayroong barang nililigaw ni Attorney Poke So dahil dito sa sinabi dito guys, so ibig sabihin hindi na susuportahan ang BRP Sierra Madre. See? So siguro po ang right person na nasagot ho diyan ay ang dating Pangulo kasi hindi naman ho kami private magiging administrasyon na ito. Sabi ni Tulfo, ayon sa ulat, isang diplomat ng China ang source ng impormasyon. Batay sa ulat, ang nais ng China ay huwag magdala ng Pilipinas ng mga materyales upang mapalakas o mapagtibay ang Sierra Madre. Ito na. Ang barko na sinadyang pinasadsad sa Ayungin Shoal upang maging kampo ng mga sundalo. So, yun ang kasunduan guys Anong sabi ng China? Ay huwag magdala ang ating bansa or Pilipinas or PCG or resupply boat ng materyales upang mapalakas o mapatibay ang Sierra Madre. Ang barko na nasadsad. Ayun nga si BRP. 'Di ba? Ayaw nila magdala ng materyales. See? So, ang tanong ko, sa sinabi ni Attorney Poke, kung talagang walang kasunduan ng China at ang Pilipinas, supposed to be, hindi na tayo haharasin. Kasi walang kasunduan So, ibig sabihin, malaya tayo maglalayag. 'Di ba? So, bakit ngayon, lumalabas, hinharas tayo, mga kababayan? So, ibig sabihin, may kadahilanan. So, dahil dyan,
talagang para sa akin sa pananaw ko, magkaiba tayo ng pananaw o pag-analisa or opinion. Palagay ko gay mas malalim na agreement dito. Si Digong at saka ni Ching Ching. Biro mo, pinagbawalan magdala ng materials. Bakit? Masama ba? Masama ba magdala ng materials or pwedeng or gagawing aayusin ang BRP Sierra Madre? I-rehab or guys, i-renovate? Parang ganun? Masama ba? Ano naman ang karapatan nila na para pagbawalan tayo? 'Di ba? Kung talagang walang kasunduan na nangyayari. So ibig sabihin, allow tayo magdala ng materials. Kasi walang kasunduan Pero dahil dito, sa nakikita natin na pangharas, malinaw na malinaw mga kababayan. Kahit sino man siguro sa inyo, may kasunduan yan. Kaya kung bakit sila ganyan nang haharas. 'Di ba? So dahil dito mga bes, makikita po natin dito, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Yan, talagang mayroon yan. For sure Kasi, sabi ko nga, kung walang kasunduan, hindi malaya sana tayo mag-resupply boat dyan. Ayan O Digong China, may secret pack sa Ayungin Shoal. Agree. So maganda po, the former president will answer that kung meron bang kasunduan dahil kasi I believe before previous sinasabi nila na wala, deny nila yung sa Ayungin Shoal na yun ayon kay CIS Party List Congressman Tulfo. So dito pa lang mga kababayan, makikita nyo dito, sa aking binabasa, sabi po ng Pilipinas ito, ayan So, taliwas naman doon sa sinabi ni Atty. Roque. Ewan ko, ang gulo talaga mga kababayan. Ito, pakinggan nyo po ang balita po ng TV Patrol mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo dito? Sa sinabi ni Atty. Roque, sinasabi niya nga, wala naman daw talaga kasunduan. Naloka ako guys. Ano ba yan talaga? Ito pakinggan nyo ito mga... Sa umpisa pa lang ng Administrasyong Duterte ay mayroon ng status quo agreement sa West Philippine Sea sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon ito kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito'y oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroon na walang dagdag, walang bawas. Pero sa kabila naman ng kasunduan, ginamitan din ng China ng water cannon ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong 2018. Ikinagalit ito ni Pangulong Duterte ayon kay Roque at ipinatawag ang Chinese ambassador. Dito lumabas ang isyu ng China sa pagdadala ng Pilipinas ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Nilinaw naman ni Roque na walang ipinangako si Duterte na tatanggalin ang warship sa nasabing bahura. So dun sa usapin na yun, lumabas na kaya nila winater cannon kasi ang kasunduan ng status quo hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Ang kasunduan, papayagan nilang dalhan ng tubig at pagkain, hindi nila haharangin. Ayon naman sa National Task Force West Philippine Sea, kailangang magpaliwanag ni Roque dahil labag sa soberanya ng Pilipinas ang ganitong kasunduan kung meron man. Hindi rin legally binding ang ganitong kasunduan, kaya hindi mapipilit ang Marcos administration na sundin ito. We have not seen any document. We have not seen any report that there was such an agreement. And as mentioned by President Bongbong Marcos himself, if ever there was one, he has repudiated it. Nauna nang iginiit ng Department of Foreign Affairs sa mga diplomatic protest nito na walang karapatan ang China na manghimasok sa Ayungin Shoal na nasa exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas ayon sa international law at pinagtibay pa ng 2016 arbitral ruling. Sagot ni Roque, walang sinagasa ang soberanya ang gentleman's agreement. Wala naman tayong soberanya sa EEZ. Sovereign rights lamang. Karapatan lamang ng mga
at syempre makinabang sa tanging yaman na makikita ron. Ang gusto nilang mangyari, uminit talaga itong relasyon ng China at ng Pilipinas. Ang sa ganon, pakinggan tayo ng mga Amerikano at sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty, sakluluhan tayo ng mga Amerikano. Nauna nang sinabi ng US na tutugon ang puwersa nito sa anumang armadong pag-atake sa Pilipinas base sa Mutual Defense Treaty. Nagsumite na ang National Security Cluster ng mga rekomendasyon kay Pangulong Marcos kung paanong tutugunan ng Pilipinas ang matinding panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Tingin naman ni Senator Risa Ontiveros dapat nang maghain ang Pilipinas ng resolusyon sa UN General Assembly para hilingin na itigil ng China ang pangaharas nito. Maghahain naman ng resolusyon si Senator Joel Villanueva para gawin ng DFA ang lahat ng nararapat. So yun mga kababayan, napanood nyo yung in-interview ni Attorney Poki. Sabi po dun sa unang post na binasa natin mga kababayan, ang sabi ni Digong doon, hindi niya nasusuporta ng BRP. Ang gulo, no? Parang nililigaw yata tayo ni Attorney Poki, Tapos ito naman si Attorney Poki, ang sabi niya, ang kasundo daw ng China at ni Digong ay ang hindi na daw, basta hindi aalisin ang si BRP Sierra Madre. Ano ba talaga, no? Alam nyo guys, dito sa isiniwalat ni Roque na secret deal, ito sa gentleman agreement ko, ay ang sinabi po ni tagapagsalita na si Jonathan Malaya ng National Task Force ng Western Philippine Sea, labag po yan sa soberenya ng bansang Pilipinas, yung kasunduan na yan. Aba, natural. Bakit nakipagkasundo si Digong? Yun po ang tanong mga kababayan. Ano po ang purpose? Ano po ang intensyon ni Digong? Yun ang malaking katunungan dito. Kaya nga sabi, dapat magpaliwanag si Attorney Poki sa isiniwalat niyang secret deal at yung gentleman agreement ko. Paliwanag niya dapat yan. Alam niyo mga kababayan, dapat imbestigahan ito Pati yan si Digong Ano ang totoong kadahilanan? Mayroon guys malalim na talagang mas higit sa kasunduan na sinasabi nila dyan na bawal ang magdala ng materials papunta doon kay BRP Sierra Madre. Ang sabi ng China, yung kasunduan daw nila ni Digong, pwede lang daw yung magdala ng mga pagkain. Yun ang allowed. Pero yung magdala ng materials, di ba? Hindi daw pwede. So, ang tanong ko mga kababayan, bakit hindi pwede ang magdala ng materials? Sakop po ng area ng Pilipinas, sakop ang economics natin yan. Pag-aari ng Pilipinas, sabi ni Poke, wala daw tayong, hindi daw natin pag-aari or sakop ng economic scene. Rights lang daw. Alam mo ito si Poke, nililigaw talaga tayo. Samantalang maraming mga kumbaga political analyst ng mga matataas na opisyal, nasa atin po yan. Pero ipinagpipilit ni Attorney Poke, wala daw tayo, hindi daw sakop ng Pilipinas, kundi rights lang. Kaya parang ang dating lahat pwedeng mangingisda or maglayag dyan. Ano ba talaga? Parang nililigaw tayo ni Poke talaga. Now guys, itong ang sa akin lang hindi tayo pareho ng pag-analisa or opinion. Ang tanong ko ganito, bakit bawal ang magdala ng material? Bakit ipinagbawal ng China? Kung walang mas higit na kasunduan na nangyayari between Digong nyo. Kung wala talagang kasunduan mga kababayan, ito lang sa akin lang po ito. Kung talagang walang kasunduan na mas higit doon sa pagdadala ng materials na yan, ibig sabihin guys, malaya po tayo makapaglayag at mag-supply kahit anong klaseng material, kahit anong klaseng pagkain o kahit anong klaseng suporta na ihatid dyan kay BRP Sierra Madre. Kung wala talagang mas higit na kasunduan. Kung walang kasunduan, malaya po tayo. 'Di ba? Pero dahil na sa nakikita ko sa akin lang, mayroon mas higit na kasunduan ang nangyayari kung bakit ipinagbawal ng
bansang China yan. Mayroon talaga yan eh. Kung wala talagang hindi pwedeng maninita or tawag dito or harasin tayo. Pero hindi eh. Hinaras talaga tayo. Ilang beses na po yan. So, ibig sabihin na mas may matinding agreement na pagkasunduan talaga ni Digong, mga kababayan. Kaya sabi ko, isip ko, baka naman bininta na itong Ayungin Shoal sa kanila. Kaya, todo depensa, todo harang, todo pag-water cannon, panghaharas. Di ba? Parang bininta na yata ang Ayungin. Ang buong Western Philippines, guys. Parang ibininta na. Sa aking kaisipan lamang. So, dahil dito mga bes, dapat magpaliwanag. Ang dapat magpaliwanag. Sabi nga ng mga nagko-comment, makikita mo dito kung sino talaga ang Judas. Di ba? Ito, basahin ko ito guys saglit lang. Sabi po ng Philippines Tonight, People's Tonight Radio. Ayan sa kanyang test message sa Inquirer.net. Subalit iginiit ni Attorney Roque na verbal agreement lang. Verbal agreement lang Kung talagang ganun guys, dapat hindi tayo, may karapatan talaga tayo na maglalayag. Nako, talaga naman. Ayan verbal agreement lang ang namagitan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese authorities. At ito ay nakasintro sa pagpapairal ng status quo sa BRP Sierra Madre. Itong status quo guys, yung gentleman agreement, mas may malalim dyan na pagkasunduan. Sa isip ko, baka bininta na yung Shoal. Ay nako, ewan ko na lang guys Kayo na pong balang humusga. Ano po ang sa palagay nyo dito Ayan, sa ng status quo sa BRP Sierra Madre. Ito pa, sabi, ayon pa kay Roque, ito ang nangangahulugang walang dapat na magaganap na expansion. Talaga lang, walang magaganap na expansion. Ewan, work sa BRP Sierra Madre na sadyang Belandra sa Ayungin Shoal noong termino ni dating Pangulong Joseph Estrada upang magsilbing command post ng mga sundalo ng Pilipinas. Baka naman guys na yung pinagdaungan ng BRP Sierra Madre binili na ng China. Kaya gusto nilang paalisin yan, di ba? Verbal and hence not binding on PBM agreement on status quo. Binigyan diin ni Roque na text message sa Inquirer.net. That's very different, but the PRRD never agreed to remove. Ayan. BRP Sierra Madre, hindi naman talaga pwedeng alisin. Sino naman magsasabi ng aalisin yan? Ayan ay sakop ng economic zone natin. Sa area po ng Pilipinas po yan. Hindi dapat alisin yan. They had a gentleman's agreement that both sides will maintain status quo, dagdag niya. Nako, ito talaga si Attorney Puke. Kailangan magpaliwanag ito guys. Matapos lumutang ang impormasyon hinggil sa secret deal ni Duterte sa China, maraming political analyst ang nagsabi na ito ang marahil dahilan kung bakit mambubuli ang Chinese Chinese force sa tuwing magsasagawa ng resupply ang rotation mission ang Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre sa suspetsang may dalang construction materials ang mga ito para expansion work ibinala hurang barko. So ang tanong, bakit bawal ang magdala ng construction material? Sige nga, kung wala talagang mas higit na kasunduan ang nangyayari. Kung walang kasunduan, katulad ng sinabi ko guys, hindi po dapat tayo pagbawalan. Ibig sabihin, malaya po tayo. Kasi, area po natin yan, sakop ng economic zone po natin. Pero ang gulo talaga, itong si Atty. Puke, kailangan talaga magpaliwanag ito. Mas may malalim talaga. Kamo, baka bininta na ngayong Ayungin Shoal na yan. Kaloka. Harry Roque pumiyok sa secret deal. Ni Digong sa China. Wow. Nag-viral ito guys. Matapos ang ilang ulit na pagtanggi, umamin na rin si dating presidential spokesperson Atty. Roque na nakipagkasundo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Chinese government sa oposisyon ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayan naman nga sinasabi natin guys. Baka nga $1 billion ang kasunduan yan. Guys, yun yung kaisipan ko nga, So, dahil dyan, katulad rin sinasabi ko, talagang mayroong something.
Bakit? Ito po ang sinabi nung sabi nung Chinese minister, mga kababayan, ito ay ikinontra po ni Akla, si Raul Manuel. Alam niyo, itong makakaliwang grupo na ito, talagang anti-Marcos na ito, guys. Pero when it comes to Philippines territory, ay may pakialam talaga sila, mga kababayan. Siyempre, talagang ipinagtanggol din ni Akla. Kita nyo guys, ito. Anong sabi ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, spokesperson ng China, ni Lin Jian? The Philippines illegally grounded a warship at Rinzhou is grave violation of China territorial sovereignty. See? Inangkin na nila, mga kababayan. The Philippines promised several times to tow it away as soon as possible, but over 20 years have passed and the Philippines warship is still sitting there. Isipin nyo ito, mga kababayan, sinabi niya. Gustong-gusto nila tanggalin dyan, mga kababayan, si BRP. 20 years niya ang nakaraan. Nandoon pa, nakatingga. So, ibig sabihin, mayroon talagang masigit na agreement na nangyayari na gusto nila tanggalin. Baka nga ibininta na yung Ayungin Shoal, guys. Na kung saan nakadaong si BRP Sierra Madre. Anong kapalagayan nyo dito, mga kababayan? Talagang gusto nila tanggalin. Kaya nga, hindi pwedeng tanggalin yan dahil once na tinanggal natin yan, si BRP, patay tayo dyan, guys. Siguradong palibutin na yan ng warship nila at pagtayuan ng yung tambakan na naman ng mga buhangin. Talaga naman, anong sabi ni Akla? Sabi ni Raul Manuel, China has no right to force Philippines to remove the ship which was grounded as a way of asserting our territory. The Filipino people can't be forced to act upon promises made by the traitors in government, especially Rodrigo Duterte admin that engage China without our best interest in mind. Hindi po natin alam yan. Without knowing of the Filipino people, nangyari po ito. At same din sa ginawa po ni dating sa Aquino administration ni Panot. Nako guys, very long story talaga, ayan, yung sinabi ni Akla. Ayan, kahit anti-Marcos yan, pagdating sa guys, sa teritorya ng Pilipinas, may pakialam ang mga makakaliwang grupo. At anti-Marcos ito tingnan mo, sinupalpal niya itong Linja na ito. Malinaw na malinaw dito, mga kababayan, talagang gusto nila tanggalin. So, ibig sabihin, mas may malalim talagang agreement na nangyayari. Kaya nga, sabi natin, magpaliwanag si Atty. Puke. Ayan. Mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Ito, basahin ko yung mga nagko-comment. Walang karapatan ng China na diktahan ng Pilipinas dahil unang-una ay wala silang karapatan at basihan para angkinin ang karagatan na sa loob ng economic zone ng Pilipinas. Ginamit lang ng China ang kanilang lakas sa ekonomiya at militar laban sa maliit na bansa tulad ng Pilipinas. That's correct. Ayun nga, wala silang karapatan, guys. Talagang wala silang karapatan. Pero bakit? Sabi ko nga, uulitin ko, mayroon talagang mas matinding kasunduan yan. Pasok BP, anong masasabi nyo po? Wala yan. Hindi naman nagsasalita yan. Pro-China yung BP nyo . Thanks, Raul Manuel. Salute to you. Mabuhay kayo. Ayun. See? Sabi dito, kasuhan na nga yung matandang bastos para hindi magaya pa ng iba. Agoy. Sabi ng iba, guys, papasukin ng ICC. Want to see if Congress is really serious on this matter and see who are loyal to the country. Can you file a bill stating Duterte as a traitor to the country and its people? 13 trillions na utang, selling to China, etc. Oh my goodness, guys. Ito. Nako, yung mga nagko-comment. 13 trillion? What the heck? Sigurado ka? Oy, nako. Medyo, sabi ko nga sa inyo, guys, mas may malalim talaga. Ente. Ayan, marami to, guys, marami. See? DDS enabler proud of their Tatay Duts. Yan, Kung 20 years na sabi nitong
ibig sabihin ay noong 2004, ang presidente ng Pilipinas ay member ng UNITEAM, yung Aling Maliit. Kaya nga mga kababayan, pag nagkaroon po ng investigasyon yan sa Kongreso at Senado, itong issue dito tungkol sa BRP Sierra Madre, kung sino talaga ang hudas, mauungkat lahat yan mula sa umpisa hanggang pinakadulo. Sasabihin mo, 2004, kasali dyan si Aling Maliit, kasali din dyan si Panot. Makakalkal yan, guys. Diyan natin malalaman sino talaga ang totoong hudas sa Pilipinas at sino ang nagbinta. Agoy, huwag din sanang kalimutan ni GMA na sa ilalim ng kanyang administrasyon ang mas kilalang NBN, CTI broadband deal at sa pagkapwesto ni Digong ay tila isang kisap mata, gumaling at natanggal ang neck brace niya dahil pinalaya siya sa pagka-hospital arrest at pinaupo ni Digong bilang Speaker of the House. Agay! See? Ayan. O yan, malinaw na malinaw. Ang akala nyo, walang mga Pilipino nagmamasid. Ako, nakamasid ang mga mata ng 110 millions of Filipinos. O yan, siyempre, UNCLOS, EEZ are adhered to by the majority of nation. The 9-dash line is adhered to by China alone and based on the promise that is not accepted in modern international relation. The 2016 Hugi Rule confirmed that China claim has no basis. Yeah, talaga naman. China should stop living in a fantasy. Word and respect the international convention. Ayan, if it is really after peace and wants to be respected too, it should stop its barbarism in the sea and all its inappropriate conduct which is justifies with statements that are bereft of truth, logic, and lucidity. Ayan, ang ating mga kababayan, talaga naman yung concern nila as in, bitter ka na lang or buplax ka na lang pag pinabayaan mo yan. Kaya nga todo yan guys, protektado ni Pangulong Marcos Jr. Ito naman mga bitter dito. Ayan, manindigan atin ang Western Philippines, itapon ng China sa mga traidor. Agay, ayan, ba't di niya sabihin kung sino yung nag-promise? Ayan nga gusto natin malaman yan mga kababayan. Kung sino ba talaga, ang totoong salarin. Yan. Well, anyway, mga kababayan, it's a very long minutes ng aking video. Pero po guys, ang kapalagayan nyo dito. Hindi kayo mapalagay? Well, nako, sana po matigil na itong issue na ito at malaman ang katotohanan, no? So see you again guys on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines. Bato-bato sa langit ang taman, wag magalit. Pag-inggit pikit, bakit? Nga. Babush. Kayo na pong bahala guys ang manghusga, okay?